Mga kapuso, hindi na kwentong barbero dahil muntik pong magkatotoo ang mga dati ng birong buhay pa ba ang gumupit sa iyo. Sa Quezon City kasi, sinaksak ng isang customer ang barbero niya dahil sa hindi umano nagustuhang gupit. Tinutukan yan ni James Agustin. Masdan ng lalaking may hawak na kutsilyo sa kanyang kanang kamay na hinahabol ng dalawa pang lalaki. Umabot ang habulan hanggang sa Major Marcos Street pero hindi na siya inabutan. Ang lalaki sa video, tumatakas pala matapos manaksak ng isang barbero. Nasa maayos ng kalagayan ng 44 na taong gulang na barbero na nagtamo ng saksak sa kaliwang pisngi. Ayon sa kanya, unang beses lang niya nagupitan ng sospek. Ginupitan ko ng faded. Sabi niya sa akin kasi nung ginugupitan ko, huwag mo nang babasan yung taas. Hindi ko po binawasan. Tapos nung pagtingin sa salamin, ganun siya. Sabi niya, bawasan mo na nga lang, ang pangit ng bangs. Ginawa ko, sir, binawasan ko, sir. Bumawalit siya ng upuan, tapos nagbayad. Umalis. Makalipas daw ang halos 30 minuto, bumalik ang sospek at doon na siya sinaksak. Nai-report ang insidente sa Holy Spirit Police Station at tumawag din ang asawa ng biktima sa 911 hotline ng PNP. Sa follow-up operation ng pulisya, naaresto ang 27 anyos sa lalaking sospek sa kanyang bahay. Nakuha ang kitchen knife na ginamit niya sa pananaksak. Ayon sa pulisya, hindi magkakilala ang biktima at sospek. Sa pag-alaman po namin na dahil po sa hindi nagustuhan ng sospek ang gupit niya, sinaksak po niya itong biktima. Dahil po yung pinapagupit ko po sa kanya, yung katulad lang din po ng faded yung sa likod. Pero hindi ko po pinapabawasan yung itaas. Pero ginupit niya pa rin po sa, kahit po labag po sa loob ko. Mihingi rin po ako ng tawad sa pag-aamali ko po. Hindi ko naman po sinasadya talaga eh. Desidido ang biktima at kanyang asawa na ituloy ang reklamong attempted murder laban sa sospek. Hindi ko siguro papatawarin, sir. Pakukulong ko talaga siya. Dahil lang po sa buhok, pag di mo gusto makakapatay ka ng tao, makakapanakit ka ng tao, pag di mo gusto yung gupit ng barbero sa'yo. Sa record ng pulisya, May 2022 nang makasuhan na rin ang sospek ng attempted murder sa Valenzuela City. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Nakitaan ang peligrosong kemikal ng PIDEA, yung sigarilyong tuklaw, na pinahit-hit sa ilang individual sa Palawan at Quezon City. Bukod sa pangingisay, pwede rin daw itong makamatay. Nakatutok si Marisol Abduraman. Kumpirmadong may halong kemikal ang mga sigarilyo na kung tawagin ay tuklaw na hinit-hit ng ilang nakuhanan sa video na nangisay sa Palawan at Quezon City. Ito ay base sa ginawang lab test ng PIDEA. Base doon sa initial findings po ng ating laboratory, there is a substance na nakita doon sa sigarilyo na synthetic cannabinoid. Ang synthetic cannabinoid ay kemikal na nilikha para gayahin ang epekto ng natural cannabinoid na mula sa marijuana. Ipinagbabawal yan sa ilalim ng Dangerous Drugs Act. Prohibited po yan. Pero sa ngayon, hindi pa kasi final yung report ho natin. Ang pangingisay ng mga nakahit-hit nito na nakuhanan sa video ay isa raw talagang epekto ng nasabing kemikal. Yung specific spectra kasi nung cannabinoid na yan, yung synthetic cannabinoid, it can cause epilepsy. And we have literature on that. Does it cause death, attorney? Yes, it can cause death. That is also one of the effects. Galing daw sa ibang Southeast Asia na bansa ang tinatawag na tuklaw na yosi na mataas daw ang nicotine level. Ginagamit din nila yung tobacco na ito for traditional use lang. Meron silang system na ginagamit kung paano yung talagang tamang paggamit po niyan. Hindi siya in cigarette form. Sa ngayon, hinihintay na lang daw ng PIDEA ang resulta ng test mula sa isang pribadong laboratory. Saka sila magsusumiti ng kanilang final report sa Dangerous Drugs Board na siya maglalabas ng regulasyon hinggil sa nasabing kemikal. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Minamadali na ng Justice Department ang proseso para maipasok sa Witness Protection Program ang missing sabongero whistleblower na si Dondon Patidongan. Ang DOJ umaasang may lulutang pang mga testigo kapag nasa korte na ang mga kaso. Nakatutok si Ian Cruz.
Tiniyak ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang seguridad ni missing Sabongero whistleblower Dondon Patidongan. Kasunod ng mga sumbong nitong may kahinahinalang umaaligid sa kanyang tinutuluyan. Pero ibang usapan anya kung nasa ilalim na si Patidongan sa Witness Protection Program. Inaayos pa yan sa ngayon. We want to hurry up the process para may special funding na pwedeng pumasok. Para siya naman ay mabantayan pa ng husto na dedicated talaga sa kanya. Ang trabaho ay siya ang bantayan. O siya at ang kanyang pamilya. Pero para maging state witness, kailangan munang maisampa sa korte ang patong-patong na kasong inihain sa 61 respondents kasama si Patidongan. Pag nakasuhan siya, ay sakalang anya pwedeng magmosyon sa korte ang prosekusyon na gawing state witness si Patidongan. Sabi kahapon ng abogado ni Patidongan, dapat matapos ang evaluation sa loob ng 10 araw. Hopefully, matatapos na by that time. Yung 10 days na yun, it can be extended, but it's better off that we finish it habang mainit pa, ilabas na. Tinitingnan ding maging saksi ang dalawang kapatid ni Patidongan. Pero si Jose Patidongan, na isa sa mga nagposa sa isang Michael Bautista bago nawala sa Laguna noong April 2021, may pending sentence pa sa isang napabayaang kaso na kailangan pang asikasuhin ng abogado niya. Tila sapat naman ayon sa DOJ ang pahayag ng kapatid nilang si Ella Kim Patidongan na inutusan umanong mag-withdraw gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawala. Mayroong statement si Ella Kim, may statement na rin si Dondon. Kaya based on the two, matibay-tibay na yung kaso. Pero malaki matutulong pa rin ni Jose. Umaasa ang kalihim na may iba pang lulutang na testigo kapag nasa korte na ang kaso. Sa ngayon ay nasa evaluation stage pa rin daw ang iniharap na patong-patong na reklamo laban sa mga respondents ng missing Sabongero. Makapagpapadala lamang daw ng subpoena ang DOJ kapag naiakyat na ang proseso sa preliminary investigation. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, 2 bagyo na ang minomonitor ngayon ng Pag-asa. Naging bagyong Fabiana kasi yung low pressure area sa West Philippine Sea. Huli itong namataan sa layong 245 kilometers, kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte, west-northwest. Ang pagkilos nito sa bilis na 15 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, anumang oras ngayong gabi ay posibleng nasa labas na ito ng PAR. Nakamonitor din tayo sa bagyo sa labas ng PAR na may international name na Podul. Posibleng lalo pa itong lumakas habang papalapit sa bansa. Ayon sa Pag-asa, may tsansang pumasok yan sa PAR sa Linggo o Lunes at bibigyan ng local name na Goryo. Posibleng maramdaman ang epekto nito sa extreme northern zone. Patuloy naman tabay sa updates sa mga susunod na araw. Sa ngayon, habagat pa rin ang may epekto sa bansa. Magiging maalinsangan sa ilang lugar pero may tsansa pa rin ng ulan ngayong weekend. Base sa datos ng Metro Weather, bukas ng umaga may kalat-kalat na ulan sa Bicol Region, Mimaropa, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Sa hapon, mas marami ng uulanin at posibleng may malalakas na buhos kapag may thunderstorms. Tanghali hanggang hapon din mataas ang tsansa ng ulan sa halos buong bansa pagsapit ng linggo. Maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide sa Metro Manila. Posible ring makaranas ng thunderstorms sa hapon at gabi. Kaya magdala ng payong kung may lakad ngayong weekend. Good evening mga kapuso! Singtamis ng ipinagmamalaking delicacy ng Sarangani ang panghaharana ni Sangre Adamus Kelvin Miranda sa mga kandidata ng Mutya ng Glan. At nagpasaya naman ang cast ng Maka sa Kapuso Mall Show sa Gensan. Ang kwento mula kay Efren Mamak ng GMA Regional TV. Bukod sa pristine white sand beaches at Spanish-inspired ancestral house na nagpakilala sa lungsod ng Glan bilang the most visited tourist destination sa probinsya ng Sarangani, kilala rin ito na Coconut Queen of the South. Maliban sa kopra, isa sa ipinagmamalaki ng bayan na produktong galing sa niyog ay ang kanilang masarap na buko pie. Tinikman yan mismo ni Sparkle Star Kelvin Miranda o Adamus ng Encantadia Chronicles Sangre sa pagbisita niya sa Glan. Masarap. Nahuli niya yung taste palette ko eh. Kasi hindi siya sobrang tamis. Pero yung tamis na yon nanggagaling siya sa mismong buko. Pareha siyang tart eh.
Nagpakilig din si Kelvin ng mga kandidata sa Mutya ng Glen 2025 na bahagi ng mga aktibidad ng 76th founding anniversary ng bayan. Sa Kapuso Mall Show sa General Santos City naman, nagpakilig ang cast ng drama teen series na Maka, tulad ni Bryce Eusebio, Zephanie, at Elijah Alejo. Nagperform din si Lexi Gonzalez at si Kapuso actress at singer Rita Daniela. Parang good vibes lang talaga. Sana nag-enjoy din sila. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Efren Mamak, nakatutok 24 oras. 3 ang sugatan matapos bumulusok sa bangin sa Bataan ang isang mixer truck. Nang araro pa yan ng nakaparadang van at kainan. Ang nahulikam na insidente sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Sa kuha ng dashcam sa pakurbang bahagi ng Gapan, Olongapo Road sa Dinalupihan, Bataan noong Huwebes ng tanghali, kita ang isang mixer truck na kumakadkad sa railing sa gilid ng kalsada. Isang lalaki ang lumabas sa gilid ng daan at tila humahabol. Painante pala siya ng truck na naunang tumalon palabas. Bumukas ang pinto nito at bahagyang lumabas ang driver. Habang bumubulusok ang truck, lumambitin palabas ang driver na muntik pang mahagip ng kasalubong na motorsiklo. Hanggang sa nasalpok ng truck ang isang nakaparadang van bago araruhin ang isang kainan at tuluyang mahulog sa bangin. Ayon sa kagawad ng Barangay Bangal, 2 lalaking kumakain doon ang nasaktan. Bali po yung may kumakain po dito na 2 katao, nadamay po yon. Na kinuha po natin sa baba. Yung isa medyo hindi po natin alam pero sa pagkakaano namin, critical. Kasi po marami siyang sugat. Isinugod din sa ospital ang sugatang driver ng mixer truck. Isang bahay pa ang nadamay sa ibaba ng bangin. Talagang na-damage din po yung isang bahay doon na tinamaan dahil sa pagkakasabog po nung halo po nila. Kailangan po kasi yung mixer. Dagdag pa ng kagawad na wala nang mano ng preno ang mixer na naging sanhi ng insidente. Pumunta rin anya sa barangay ang isang kinatawan ng may-ari ng mixer at sinabing tutulong sila sa mga biktima. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Sinisika pa naming makuha ang pahayag ng mixer truck driver at iba pang nadamay sa insidente. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Unang beses umanong makakita ng Philippine Coast Guard ng barko ng China na tumawid sa Batanes. Namataan yan sa pagpatrolya ng PCG. 120 nautical miles ang layo mula sa Taiwan. Sabi ng Pangulo, posible umanong makaapekto sa Pilipinas ang banta ng China roon. At nakatutok si Chino Gaston, exclusive. Sa hilagang karagatan ng Luzon ng target puntahan ng Philippine Coast Guard Aerial Maritime Patrol. Kasama ang GMA Integrated News. Pasado alas 11 ng umaga, namataan na ng PCG ang barko ng Chinese Coast Guard na may bow number 4304, 110 nautical miles ang layo mula sa Ilocos Norte. Ilang beses nag-radio challenge ang piloto ng PCG aircraft. Pero hindi sumagot ang mga Chinese. Bumaba ng altitude ang PCG aircraft at 2 beses inikutan ang barko, nakita ang kulay berdeng helipad. Hindi naging hadlang ang layo at naranasang pag-uulan sa karagatan para maisagawa ang misyon na bandayan ang EEZ ng bansa. Sa kanilang pagpapatrolya, nakita rin ang mga dambuhalang oil tankers at mga cargo ships na karaniwang rota sa paglalayag ang western seaboard ng Pilipinas. Hindi lang isang Chinese Coast Guard ship ang pinaliparan at iimbestigahan ngayon ng patrol aircraft ng Philippine Coast Guard. And this is our first time na nakakita tayo ng 3 China Coast Guard vessels na tumawid sa Batanes. So I don't want to speculate what is the real objective of the Chinese Coast Guard. Gusto talaga nating malaman why the China Coast Guard vessels now are also crossing our northern province. Ang ginawang patrol ng PCG sa may Batanes, 120 nautical miles lang ang layo mula sa Taiwan na itinuturing ng China na bahagi ng kanilang bansa.
Kung ituloy ng China ang banta nito laban sa Taiwan, sabi ni Pangulong Marcos sa panayam sa kanya ng Indian program na First Post, hindi aniya maiiwasan na madamay ang Pilipinas dahil sa lapit nito at sa dami ng mga Pilipinong nagtatrabaho doon. Most experts fear that Beijing will invade Taiwan before the end of this decade. If that were to happen while you're still in power, would you be open to allowing the U.S. Use resources and bases in the Philippines to defend Taiwan, or would you rather stay out of it? If there is a confrontation over Taiwan between China and the United States, there is no way that the Philippines can stay out of it, simply because of our physical geographic location. And so if you think about it, if there is an all-out war, then we will be drawn into it. And I assure you with the greatest hesitation, but we will have to defend our territory and our sovereignty. Furthermore, there are many Filipino nationals in Taiwan, and that would be immediately a humanitarian problem. Sa isang pahayag, sinabi ng Foreign Ministry ng China na hindi pwedeng gamitin ng Pilipinas ang lokasyon nito at mga maapektuhang Pilipino sa Taiwan para makialam sa anilay internal problem ng China. Pagtalikod rin umano ito sa pagkilala ng Pilipinas ng One China policy at ang hangarin ng China na magkaroon ng reunification mula nang bumukod ang Taiwan sa China matapos ang Chinese Civil War noong 1949. At sa gitna ng nagpapatuloy na marahas na kilos ng China sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, sa kabila ng mga diplomatic protest, tinanong ng GMA Integrated News ang Pangulo sa kanyang podcast. Yung China, dangerous maneuvers, water cannon, Philippines file sa protest, repeat. Ano ho kaya ang magbabago? Ano ho kaya ang pwedeng gawin pa para mas ma-assert ang karapatan ng Pilipinas sa region? We can only control what we do. We cannot control what other countries do. We have to keep on trying. We have to keep those lines of communication open. Hindi mo pwedeng isara na lang na ganun. Pagka ginawa mo yun, mas lalala ang sitwasyon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Konting pindot lang, pwede na ngayong maghanap ng kamatch ng puso online. Pero paano kung ang tech na yan magamit din para i-match ang mga blood donors sa mga nangangailangan nito? Tara, let's change the game. Paano kung maharap ka sa emergency at kailangang makahanap ng blood donor ASAP? Hindi mo alam kung saan magsisimula at naghahabol sa oras. Every second counts. Yan ang hugot ng grupo ni Eric at Marika nang maghanap ng dugo ang isang kakilala. If the hospital tells you you need the operation will be happening tonight, you only have 8 hours to source that blood. And there are cases na your blood type is very rare. Ikaw as a pasyente, di ba? Parang iniisip mo na yung financial stress, yung emotional stress kasi yung pasyente mo nandun. Then iisipin mo pa kung saan kahagilap ng dugo. Kaya naman ang kanilang team nag-isip ng solusyon. Ang Saan Dugo platform. Parang dating app pero ang minamatch ang mga blood donor at mga may kailangan ng kanilang blood type. The vision is to centralize the search for blood where the donors, the patient, the doctors, the hospitals, the LGUs can go to just one platform and simplify and streamline the process. Para madali ang matching, kailangang mag-register. Siyempre, kailangan ilagay ng donor ang kanilang blood type at iba pang impormasyon. We offer yung mga donors natin who registered sa platform natin a dashboard, a donor profile for them to be able to access yung mga Saan Dugo blood drives, some information about yung mga donation history nila and next donation eligibility. Main feature siyempre ang Find Blood na kasalukuyan pang ini-improve. The app will lead you to where the blood sources are and will link you up to the available donor in that particular area. We're giving them a feeling of safety and availability. But wait, there's more! Meron tayong additional features dito.
nakapost din dito yung mga blood drive, yung mga event nila. You'll be able to receive a message that, oh, there's a donation drive coming in your area. There you have it mga kapuso, it's another game-changing app na mas mapapadali ang paghahanap ng dugo sa mga nangangailangan nito that can also save their lives. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game!